Isa ako sa mga silent listener dito sa channel mo, Sir Dave. Hindi po ako pala comment, pero lagi ako nag-aabang ng mga bagong upload mo araw-araw. Ako nga pala si Jonas at may isang kwarto na hindi ko makalimutan. Nag-check-in ako sa isang Sogo Hotel, pero hindi ko nasasabihin kung saang branch. Wala namang espesyal na dahilan. Kailangan ko lang ng pahinga. Pagod ang katawan, mabigat ang ulo, at gusto ko lang ng tahimik na lugar. Normal ang lahat noong una. Maliwanag ang hallway, tahimik ang paligid, at wala ang kakaibang pakiramdam. Bandang 11:00 habang nakahiga ako sa kama, may narinig akong mahina pero paulit-ulit na tunog. Parang kinakaladkad. Mabagal, mabigat, galing sa kabilang kwarto. Una, inisip ko lang na may naglilinis o may bisitang lasing, kaya binaliwala ko. Pero maya-maya, may sumunod na tunog. Parang may kumakatok, pero mula sa loob ng pader. 3 beses. Tumahimik ulit. Napatingin ako sa pader na naghihiwalay sa kwarto ko at sa katabi. Ewan ko kung bakit, pero parang may presensya. Hindi tao. Isang pakiramdam na parang may nakatingin kahit wala naman ako nakikita. Maya-maya, may narinig akong mahinang ungol. Parang pinipigilan. Bumangon na ako, lumapit sa pader. Dinikit ko ang tenga ko. Doon ko narinig ang pinakang nakakakilabot. Isang bulong. Hindi malinaw ang salita pero ramdam ko ang bigat ng emosyon. Galit, takot, at kung ano man yun, hindi nag-iisa. Lumabas ako ng kwarto at tumingin sa hallway. Tahimik naman, walang tao. Maliwanag ang ilaw pero yung isang pinto sa tabi ng kwarto ko, bahagyang naiiba. Parang mas luma ang itsura kumpara sa iba. At higit sa lahat, nakabukas ang pinto. Isang siwang lang, pero sapat para makita ang loob. May tao po ba? Tanong ko, kahit alam kong bawal pumasok sa kwarto na hindi akin. Walang sumagot. Sa halip, may malamig na hangin na lumabas mula sa loob. Parang hininga na dumaan sa leeg ko. Napalunok ako. Dapat umatras ako noon. Dapat bumalik na lang ako sa kwarto ko. Pero may kung anong humilas sa akin. Isang hakbang papasok. Pagpasok ko pa lang, bumigat agad ang pakiramdam ko. Parang may nakapatong sa dibdib ko. Ang ilaw sa loob ay mahina. Kumikislap. Amoy basa. Amoy luma. May mga upuan na nakatabon ng telang puti. Nakasara ang kortina. At sa gitna ng kwarto, may isang bagay na hindi ko agad maintindihan. Hindi siya malinaw. Parang anino. Parang tao. Pero mali ang tindig. Mali ang hugis. Habang tinitignan ko yon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nahilo ako. Nanghina ang tuhod ko. Parang may humigop ng lakas ko palabas ng katawan ko. At doon ko naramdaman ang aura. Hindi ko kayang ilarawan ng buo. Pero parang pinagsamang galit, desperasyon, at matinding paghihirap. Parang lahat ng emosyon ay sabay-sabay na pumapasok sa ulo ko. Umalis ka. Hindi ko alam kung narinig ko yon o naramdaman lang. Napaluhod ako. Nanlalamig ang mga daliri ko. Lumabo ang paningin ko. At bago tuluyang magdilim ang paligid, may malakas na ilaw na biglang tumama sa mukha ko. "Uy, anong ginagawa mo dyan?" Isang boses ng lalaki. Isang janitor ang papalapit. Hawak ang flashlight. Mabilis ang kilos. Hinila niya ako palabas ng kwarto bago pa tuluyang mawalan ng lakas ang katawan ko. "Hindi mo dapat pinasok yan," sabi niya. At bago tuluyang mawalan ng malay ang katawan ko, yun ang huli kong narinig. "Isinara na yan. Hindi dahil sira,
kundi dahil may nangyari dyan na ayaw nang maulit. Nagising ako na nakahiga sa sahig ng hallway. Malamig ang tile sa pisngi ko. Masakit ang ulo ko. Parang ilang oras akong nawalan ng malay. Ang ilaw sa kisame ay diretso sa mga mata ko, kaya napapikit ako agad. Ang unang pumasok sa isip ko, napanaginipan ko lang ba yun? Pero bago pa ako makabangon, may boses agad na nagsalita. "Huwag ka munang gumalaw." Siya yung janitor. Nakaupo sa bangko malapit sa pader. Hawak pa rin ang flashlight. Kita sa mukha niya na sanay siya sa pagod at sa takot ng ibang tao. "Akala ko mamamatay na ako," mahina kong sabi. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya. Sinilip ang pinto ng kwartong pinasok ko at sinara yun ng tuluyan. May sinabit siyang maliit na kadena at padlock. Parang matagal na niyang ginagawa yun. "Marami na kayong ganyan ang nilabas ko dyan," sabi niya. Nanlamig ako. Sa ano po?" Tumingin siya sa akin. Diretso. "Sa hindi na pagising." Tinulungan niya akong tumayo at pinasok muna sa kwarto ko. Pinaupo niya ako sa kama. Inabutan ng tubig. Nanginginig pa rin ang kamay ko. "Under maintenance po ba yung kwarto na yun?" Napabuntong hininga siya. "Oo. Sa totoo lang, hindi na lang nila alam kung paano sasabihin." Umupo siya sa tapat ko. Mahina ang boses niya. "Matagal na yun. May pumasok na mag-isa. Hindi na siya nakalabas ng matino kasi parang may nakita siya ron. Hindi ko rin alam kung ano." Hindi niya idinetalye. "Simula noon, may mga nakakaramdam, mga nakakarinig. Pero ikaw ang pumasok ng kusa." Naalala ko yung aura, yung bigat, yung pakiramdam na parang hinihila palabas ang lakas ko. "Anong nasa loob?" tanong ko. Umiling siya. "Hindi ko rin alam." Tahimik kami ng ilang segundo. Tumayo na siya. Bago lumabas ng kwarto, huminto siya sa pinto. "Makinig ka. Kung ano man ang naramdaman mo, huwag mo nang balikan. Huwag mo ring ikwento kahit kanino." Tumango lang ako. Wala na akong lakas makipagtalo. Pagkaalis niya, doon ko napansin. May marka ng kamay sa braso ko. Parang bakas ng pagkapit na unti-unting nawawala. Hindi na ako nakatulog. Nag-check out na ako ng maaga. Mas maaga kaysa sa plano. Tahimik ang labi. Normal ang lahat. Pero bago ko tuluyang lumabas, napalingon ako sa hallway. Sarado na ang pintong yun. May nakasulat na "Under maintenance." Sa ilalim ng pinto, may bahagyang anino at parang may dumaan na malamig na hangin sa paa ko. Matapos yun, hindi na ulit ako pumunta sa kahit anong hotel. Madalas po makinig yung jowa ko sa mga horror stories, lalo na dito sa PNT Stories. Kaya nung may naranasan kaming kababalaghan sa Sogo Hotel, dito ko agad na isipang ibahagi at sana po mapili. Ako po si Mara at hanggang ngayon ayokong tumingin ng matagal sa salamin ng kahit anong banyo. Nag-check-in kami ni Ethan isang gabi. Pagod kami. Tahimik naman yung hotel at parang normal lang lahat. Wala kaming balak magtagal. Gusto lang namin magpahinga. Konting lambingan, tapos uwi agad. Wala namang kakaiba sa lobby. Maliwanag, malamig ang aircon, at maayos ang ngiti ng mga receptionist. Kung may kaba man ako noon, inisip ko na lang, dala ng pagod. Pagpasok namin sa kwarto, una kong napansin yung banyo.
Ewan ko kung bakit. Hindi yung kama, hindi rin yung TV. Yung banyo. Bukas ang ilaw nito. Kahit parang pagpasok namin kanina, nakapatay pa yon. Maputi naman yung tiles, tapos sobrang linis. May malaking salamin sa itaas ng lababo at kortina ng shower na bahagyang nakabukas. Parang may humawak tapos biglang binitawan. Isasara ko lang, sabi ko kay Ethan. Paglapit ko pa lang sa pinto ng banyo, bumigat yung hangin. Parang mas malamig sa loob kaysa sa buong kwarto. Pagpasok ko, tumunog yung pinto kahit hindi ko naman isinara. Napatingin ako sa salamin. Ako lang ang nandun. O yun ang akala ko. Habang nag-aayos ako ng buhok, napansin kong may bahid ng hamog sa ibabang bahagi ng salamin. Parang may huminga doon, direkta sa mismong salamin. Medyo nagtaka ako. Hindi naman mainit ang banyo. Hindi pa nga namin ginagamit ang shower. Pinunasan ko ng palad ko. Pag-angat ng kamay ko, may marka ng daliri sa salamin. Hindi yun akin. Dahil mas mahaba at mas manipis. Yung parang nanginginig. Okay ka lang? Tawag ni Ethan mula sa kwarto. Oo, sagot ko agad. Kahit ramdam kong nanginginig ang boses ko. Paglingon ko sa shower area, dahan-dahang gumalaw ang kurtina. Hindi naman malakas yung paggalaw. Parang may taong nasa likod nito na ayaw magpakita. Isang patak ng tubig ang tumulo mula sa gripo. 1, 2, 3. Sigurado naman akong sarado yun. Lumapit ako para isara ng tuluyan. Doon ko narinig ang mahina pero malinaw na tunog. Isang buntong hininga. Hindi galing sa akin. Mula sa loob mismo. Napaharap ako ulit sa salamin. At doon, sa gilid mismo ng refleksyon ko, may anino ng isang babae. Basa ang buhok. At ang bibig niya, gumagalaw. Walang tunog pero malinaw ang hugis ng mga salita. Hindi rin kami natuloy. Napasigaw ako. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Si Ethan namumutla. Hinila ko palabas. Hindi ko na nilingon pa. Dahil bago tuluyang magsara ang pinto, narinig naming dalawa ang malakas na tuktok sa salamin. Parang may kumakatok mula sa loob. Hindi kami nag-usap agad. Tahimik lang kaming nakaupo sa gilid ng kama. At doon ko lang napansin, basang-basa ang likod ng damit ko. Parang may yumakap sa akin mula sa likod. Akala ko, kapag lumabas ako ng banyo, tapos na. Maling akala pala. Hindi pa ako nakakahinga ng maayos nang sabay na namatay ang ilaw sa buong kwarto. Sandali lang, tapos dumilim. Yung klaseng dilim na parang may bigat, naramdam mo sa balat. Mara, bulong ni Ethan. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Malamig na ang palad ko. Pero mas malamig ang kanya. Sa dilim, may isang ilaw lang ang bumukas. Yung ilaw sa banyo. Kusang bumukas. At kasabay nun, bumukas din ang gripo ng shower. Malakas. Parang may taong galit na binuksan yun. Hindi na to normal. Aalis na tayo, sabi ni Ethan. Tumayo kami. Pero bago pa kami makalapit sa pinto, sumara ito ng malakas. Ramdam ko yung pagyanig ng sahig. Parang may bumukas sa kabilang side. At doon nagsimula ang mga tunog. May hinang ungol. Parang pilit na pinipigilan. Mula sa banyo. Unti-unting bumukas ang pintuan ng banyo. 1 pulgada. Umaagos palabas ang tubig. Bumabaha sa tiles ng kwarto. Sa gitna ng liwanag, may paa akong nakita. Paa ng babae. Maputla, basa, nakalubog sa tubig. Hindi gumagalaw. Mara, huwag kang lilingon,
sabi ni Ethan. Pero huli na. Nakita ko siya. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Nakatalikod sa amin. Suot ang puting damit na parang luma na. Parang hindi na uso. Dikit na dikit sa katawan niya ang basang tela. Ang buhok niya nakatakip sa muka. Unti-unti niyang inangat ang ulo. At sa salamin ko nakita ang mukha niya. Hindi sa mismong harap namin, kundi sa refleksyon lang. Wala naman siyang sugat, pero ang mga mata niya puno ng galit at lungkot na hindi ko na kayang ipaliwanag. Ito rin ang kwarto namin, sabi niya. Hindi gumalaw ang bibig niya pero malinaw ang boses. Akala namin ligtas. Akala namin pansamantala lang. Akala namin makakalabas pa kami. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Niyakap ko ang sarili ko. Nanginginig na. Ano ang gusto mo? Tanong ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa wakas, hindi na sa salamin. Tumingin siya sa amin. Diretso. Umalis kayo habang kaya pa, sabi niya. Naguguluhan man, biglang bumagsak ang salamin sa banyo. Parang hinila mula sa loob, sabay patay ng ilaw. Nagsigawan kami ni Ethan. Pilit naming binuksan ang pinto ng kwarto. At sa wakas, bumukas ito. Tumakbo kami palabas, hindi na lumingon. Basang-basa ang sahig ng hallway sa likod namin. Pero wala kaming narinig na tumatakbo. Pagdating namin sa lobby, nanginginig pa rin ako. Hindi na kami nagtanong. Hindi na kami nagreklamo. Nag-check out kami agad. Habang inaabot ng receptionist ang susi, bigla siyang natigil. Ma'am, basa po kayo, sabi niya. Napatingin ako sa sarili ko. Basang-basa pa rin ang likod ng damit ko. Paglabas namin ng building, saka lang ako huminga ng malalim. Akala ko doon na natapos, pero kinagabihan sa bahay, habang nagsisipilyo ako, napansin kong may hamog ang salamin sa banyo namin. Unti-unting may lumabas na marka ng daliri at may nakasulat. Salamat sa pakikinig. Mula noon, hindi na kami ni Ethan nag-check-in kahit saan. At mas pinili na lang namin na sa bahay na lang nila. Kasi ayoko na ulit maranasan yung naranasan ko sa Sogo Hotel na yun. Isa sa mga pampalipas ko ng oras ang stories mo, lalo na pag nasa duty. Itago mo na lang po ako sa pangalang Ricky. Isang sikyo sa Sogo Hotel around Metro Manila. Ilang taon na rin akong security guard. Gabi-gabi, nagro-robing sa bawat palapag. Mga anino sa sulok, malamig na hangin na biglang dumadaan, pinto na kusang magbubukas, hindi na bago sa akin. At sa hotel na yun, may isang elevator na kahit ako, hindi ko na sinasakyan ng mag-isa. Bandang 2:00 ng madaling araw, routine ko ang i-check ang mga floors. Tahimik ang building. Pumasok ako sa elevator. Sumandal ako sa dingding. Nakatingin sa salamin habang inaayos ang radyo ko. Normal lang ang itsura ng refleksyon hanggang sa may nakita ako sa likod ko. Sa salamin, isang figura nakatayo sa bandang likod ng elevator. Sa mismong pwesto na wala namang tao. Sobrang bilis lang, halos isang iglap, kaya akala ko pagod lang ang mata ko. Guni-guni, bulong ko. Pagtingin ko sa likod, wala. Pagharap ko ulit sa salamin, ako na lang. Bumukas ang pinto ng isang palapag. Paglabas ko, ginawa ko ang ikot ko. Walang kakaiba. Pagbalik ko sa elevator, huminga ako ng malalim at pumasok ulit. Pagpindot ko ng ground floor, sumara ang pinto. Habang bumababa,
Kusa akong napatingin sa salamin. Naroon na naman siya, mas malinaw. Isang lalaking nakatayo sa likod ko. Nakatungo ang ulo, parang ayaw magpakita ng muka. Hindi siya gumagalaw. Ang gumagalaw lang ay ang refleksyon niya. Parang mas huli ang kilos niya kesa sa akin. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko. Sa salamin, hindi niya ginaya. Nanatiling nakababa ang ulo niya. Doon ko naramdaman ng bigat, parang may pumiga sa dibdib ko. Hindi takot kundi babala. Yung pakiramdam na mas mabuting wag mo nang alamin pa. Kung sino ka man, umalis ka rito, sabi ko ng mahina. Unti-unting umangat ang ulo niya sa salamin. Wala ako nakita sa likod ko pero sa refleksyon, nakangiti siya. Masyadong mahaba, masyadong pilit. At nang magsalita siya, walang tunog. Gumalaw lang ang bibig. Pero may pumasok sa isip ko. Hindi pa. Biglang huminto ang elevator sa pagitan ng mga palapag. Namatay ang ilaw sandali, tapos bumalik. Tumunog ang radyo ko. Mabigat ang hangin. Parang masikip ang elevator kahit mag-isa lang ako. Sa salamin, isang hakbang na lang ang layo niya. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangan lumingon. Pinindot ko ang emergency button. Isang beses. Bumukas ang pinto. Maliwanag ang hallway. Normal at tahimik. Parang wala nangyari. Paglabas ko, nakahawak ako sa pader. Nanginginig ang tuhod ko. Bumaling ako pabalik sa elevator. At bago magsara ang pinto, nakita ko sa salamin ng sarili ko. Mag-isa. Pero sa mismong sandaling sumara ang pinto, may kamay na dumampi sa salamin mula sa loob. Hindi sa harap ko, kundi sa refleksyon. Simula noon, kapag nagro-rubing ako at nadadaan sa elevator na yon, tinitignan ko muna ang salamin bago pumasok. Kapag may kahit anong hindi tugma, anino man o galaw, naglalakad na lang ako sa hagdanan. Ako po si JC. Bagong hire lang ako noon bilang utility staff sa isang Sogo hotel. Unang gabi ko sa trabaho. Kinakabahan pero excited. Kailangan ko ng trabaho at sabi ko sa sarili ko, trabaho lang to. Tahimik ang hallway nang i-assign sa akin ng supervisor ang unang lilinisin kong kwarto. Normal lang. Walang special instruction. Walang kung anong paalala. Pagpasok ko pa lang, malamig na agad ang hangin kahit wala namang aircon. Maliwanag ang ilaw. Maayos ang mga gamit. Pero may kakaibang bigat sa pakiramdam. Parang may nakatingin kahit wala namang kasama. Binaliwala ko. Nilinis ko ang kama. Pinunasan ang mesa. Inayos ang mga upuan. Pinalitan ng basurahan. Inabot ako ng halos 30 minutes. Bago ako lumabas, sinilip ko pa ulit. Malinis na malinis. Sigurado ako. Lumipas ang ilang minuto. Bumalik ang supervisor para mag-check. Bigla siyang nagtaas ng boses. Anong klaseng linis to? Hindi mo ba to inayos? Nanlaki ang mata ko. Pagpasok namin sa kwarto, magulo. Gusot ang kama. Nakabukas ang mga drawer. Nasa sahigang upuan na kanina'y maayos kong iniligpit. Parang walang nilinis. Sir, kakalinis ko lang po niyan, sabi ko. Wag mo akong gawing tanga. Balikan mo, ayusin mo ulit, sabi niya. Hindi na ako nakasagot. Tumango na lang ako kahit ramdam kong may mali. Pagbalik ko sa hallway, mas tahimik na kaysa kanina. Parang humina rin ang ilaw. Paglapit ko sa kwarto, napansin ko agad bahagyang bukas ang pinto.
Hindi ko maalala na iniwan ko yung bukas. Huminto ako sa tapat ng pinto. May kung anong gumagalaw sa loob. Mabagal. Hindi tao ang galaw niya. Parang anino. Sumilip ako. Sa loob ng kwarto, may itim na figura. Wala siyang muka. Walang malinaw na katawan. Para lang usok na may anyo ng tao. Isa-isa nitong itinutulak ang mga gamit. Ibinabagsak ang upuan. Hinahawi ang kumot. Parang sinasadya talagang guluhin ng loob. Walang tunog ang galaw niya. Pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Parang hinihigop ang lakas ko habang nakatingin lang ako. Bigla itong huminto. Tapos unti-unting lumingon sa direksyon ng pinto. Hindi ko na hinintay na makita kung may mukha ba ito. Tumakbo ako. Hindi ako pumasok ulit. Hindi ako bumalik sa locker. Hindi ako nagpaalam. Diretso akong lumabas ng hotel. Pawis na pawis. Nanginginig ang tuhod. At halos masuka sa takot. Kinabukasan, may mga tawag at mensahe ang supervisor ko. Hindi ko na sinagot. Hindi na ako nagpaliwanag. Nag-awol ako. Mas pinili kong mawalan ng trabaho kaysa balikan ng kwartong yon. Ako si Marky, tubong Cavite. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot na naranasan ko isang gabi na hindi ko malilimutan. Bandang 1:40 ng madaling araw, pauwi ako galing trabaho. Tahimik ang kalsada sa isang lumang bahagi ng Cavite. Makipot, may mga puno ng akasya sa gilid at iilan lang ang ilaw sa poste. Sanay na ako roon, pero may kakaibang bigat sa hangin nung gabing yon. Parang may nakatingin kahit wala kang makita. Habang nagmamaneho, napansin kong biglang lumamig ang loob ng sasakyan. Akala ko sira lang ang aircon, kaya pinatay ko. Pero lalo pang lumamig. Paglingon ko sa side mirror, may nakita akong babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok, puti ang suot, at tila basa ang laylayan ng damit. Hindi siya gumagalaw. Napalunok ako, pero pinilit kong wag huminto. Ilang metro pa lang ang nalayo ko, may kumatok sa likod ng sasakyan. Isang malakas na katok. Kinabahan ako ng todo. Tinignan ko ang rearview mirror. Wala. Binilisan ko ang takbo. Tapos biglang umilaw ang check engine at namatay ang makina. Huminto ako sa gitna ng madilim na kalsada. Wala akong choice kundi bumaba. Sa paglabas ko, sumalubong ang amoy ng basa at lupa, parang bagong hukay. Doon ko narinig ang mahina pero malinaw na iyak mula sa likod ng sasakyan. Dahan-dahan akong lumingon at nakatayo siya roon. Hindi na katulad kanina. Wala na ang mukha niya. Wala rin siyang mata. Ang buhok niya'y gumagalaw kahit walang hangin. Lumalapit siya. Bawat hakbang ay may kasamang tunog ng basang yapak. Sinubukan kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Huminto siya sa harap ko at bumulong. Ibalik mo ang sa akin. Biglang may humawak sa paa ko mula sa ilalim ng sasakyan. Napasigaw ako, nabitawan ng susi at napaupo sa kalsada. Sa takot, napapikit na lang ako at paulit-ulit na nagdasal. Mga ilang segundo pa, isang malakas na busina ang
sumira sa katahimikan. Pagmulat ko, may tricycle. Nawala ang lamig, nawala ang amoy, at wala na siya. Gumana ulit yung sasakyan ko nung in-start ko kasama ang tricycle driver. Parang walang nangyari. At inaya na ako ng tricycle driver na umalis doon. Kinabukasan, ikwento ko ang nangyari sa isang matandang kapitbahay ko. Namutla siya at sinabing, "Diyan may nabundol na buntis. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi na nahanap ang katawan." Simula noon, iniiwasan ko na ang daang yun, lalo na kapag madaling araw.